Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-6 na kabanata ng Leviticus at magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Tayo pa rin po ay nasa bahagi kung saan nabanggit ang tungkol sa iba't ibang handog sa Panginoon. Ang paghahandog sa Panginoon ay pagpapakita ng panata sa Diyos at ang butil na panghandog ay para naman po sa presensya ng Panginoon. Dahil ang butil panghandog ay mula po sa mga pananim, ibig sabihin ito po ay mga handog na mula po sa ating pagtatrabaho. Nabanggit naman ang sa handog pang kasalanan. Sa Ingles ay meron pong sin offering at trespass offering. Pareho po itong tungkol sa kasalanan. Ngunit ayon po sa iba't ibang paraan ay mayroon pong iba't ibang tuntunin sa pagharap ng kasalanan. Ang sin offering ay handog pang kasalanan, nakagawa ng mali, at ang hinihingi ng Diyos, ang tinitignan ng Diyos ay ang pagkakakilanlan ng isang tao at hindi kung anong uri ng kasalanan ang ginawa. Ang tinatanong o ang tuntunin ay tungkol sa iyong papel, iyong pagkakakilanlan. Na kung ang isang tao ay may mas mataas na tungkulin o kaya responsibilidad, mas mataas din ang inuukol na handog. Halimbawa, kung ang isang pari ay nagnakaw ng pera, kumpara sa bahagi lamang ng kapatiran, sa mata po ng Diyos, ito ay pareho ito sa pagpatay ng ito po ay katulad ng pagpatay ng isang ordinaryong tao. Paano naman po ang handog na pambayad kasalanan? Ito po ay tungkol sa kasalanan na ginawa ng isang tao. Ang handog pang kasalanan ay ayon sa posisyon o kaya ay pagkakakilanlan ng nakagawa ng mali. Ngunit ang handog pambayad sala naman ay ayon sa uri ng kasalanan na nagawa ng tao. At ang Diyos ay napakadetalyado pagdating po sa pagharap o kaya paniningil sa ganitong kasalanan. Kaya sa chapter 5 verse 1, sinabi po doon na kung isang tao ay nagkasala, kung kinakailangan tumistigo ang isang tao sa isang pangyayari na kanyang nakita o nalaman ngunit ayaw niya magsalita, nagkakasala siya at dapat siyang parusahan. Ito po ay katulad na din ng pagkakasala sa Diyos. Pagkakasala ng ating mga labi o ng ating mga kamay kung tayo po ay may nahawakan na di sagrado. Ngunit may ilan pong mga kasalanan na tungkol po sa pagpapahalaga. Halimbawa ay kung hinawakan ng isang napakabanal na bagay sa hindi tamang paraan. Halimbawa, pagdating po sa kaloob para sa simbahan, na mayroon pong halaga, maliban sa pambayad kasalanan, dapat din pong maibalik ang ika-5 bahagi nito bilang bayad pinsala.
Sa unang bahagi po ng kabanatang ito, verse 1 to 7, upang maibalik ang ugnayan, dapat na mabayad ang bayad pinsala. Ang nais ng Diyos ay hindi lang po harapin ang problema o kaya kasalanan, dahil ang kasalanan ay nagiging dahilan ng paglayo ng ugnayan. At paano po maibabalik ang ugnayang ito? Kaya naman po narito na nagbigay ang Diyos ng ilang mga tuntunin. Verse 2. Nagkakasalang sino mang magkaila tungkol sa isang bagay na inihabilin sa kanya ang sumira sa kasunduan ng magnakaw magsamantala sa kapwa. Ang sinabi po dito ay nagkamali o kaya nagkasala sa Diyos, pagkatapos ay nagkasala din sa kapwa-tao. Nagkaila tungkol sa bagay na inihabilin, sumira sa kasunduan, nagnakaw o kaya nagsamantala sa kapwa. Halimbawa, may isang tao na nagbigay sa'yo ng iyo'y alagaan, bagay na iyong alagaan. Halimbawa, ikaw ay kailangan mo pong lumabas at ipinasa mo ang iyong hayop, ang iyong aso at pusa para sa isang kakilala. O kaya ikaw ay nangangailangan at kailangan mo ng tulong, ngunit hindi ito nagawa ng maayos, o kaya ang iyong aso at pusa ay nawala, ang iyong kotse na pinahiram ay nasira. Kailangan pong pagbayaran ng bagay na ito. O kaya isa pang halimbawa, ikaw ay nagnakaw sa isang tao. Namantala ng kapwa dahil maaring ikaw ay nagsinungaling, ginamit ang iyong sariling kaparaanan upang angkinin ang isang bagay na hindi naman dapat para sa iyo. Verse 3. Mag-angkin ang isang bagay na napulot at manumpang iyon ay wala sa kanya. Pagkuha ng isang bagay na hindi sa iyo, maaring ito ay sa kapwa mo tao, napulot ang isang bagay. Ayon sa Panginoon, kung ikaw ay kumuha ng isang bagay na hindi naman sa iyo, halimbawa ikaw ay nakapulot ng 10,000 Hong Kong dollar. Dapat ang parehong para sa Panginoon ay hindi po dapat kinukuha ang ganitong halaga ng pera. Na kung tayo po ay magtatabi ng isang bagay na nawala ng iba, pagkatapos ay magsisinungaling tungkol sa halaga nito, hindi po ito kinalulugdan ng Diyos. Hindi lamang po tayo nagkakasala sa Panginoon, kundi nagkakasala din sa tao.
Sinabi na mismo ng Panginoon sa verse 2 na ang pagnanakaw o pagsasamantala sa kapwa ay kasalanan sa Diyos. Hindi lamang po ito bastang paghingi ng tawad sa Panginoon. Panginoon, patawad, patawad dahil nawala ko ang isang bagay o kaya patawad dahil nasira ko ang bagay na ito. Ngunit maaring patawarin tayo ng Diyos, ngunit hindi tayo mapatawad ng kapwa natin. Dahil dapat nating bigyang pagpapahalaga na dapat tayong humingi ng tawad sa Diyos at magkaroon din ng kabayaran bilang kabayad pinsala sa taong nagawa natin ng mali. Verse 5, ibabalik niya ang alinman sa mga ito at naragdagan pa niya ito ng 5 bahagi ng halaga niyon sa araw na magandog siya para sa kasalanan. Ang 5 bahagi po na ito ay bilang bayad pinsala. Halimbawa, ako ay humiram ng sasakyan sa isang kaibigan at ang aking kaibigan ay napakabait at hinayaan akong gamitin ang kanyang kotse. Ngunit ako ay hindi naging maayos at nabangga ang kanyang kotse. Nasira ang kanyang kotse. Kung ibabalik ko lamang ang sasakyan at sasabihin sa aking kaibigan, pasensya na, hindi ko naalagaan na mabuti, pagkatapos ay ibabalik lamang ang kotse sa aking kaibigan. Maaring sa isang banda, sasabihin ng iyong kaibigan, ayos lamang. Ngunit sa kaloob-looban niya, ay kanyang sasabihin na hindi kanya na papahiraman pa ng kanyang kotse. Huwag po nating isipin na sapat na ang sorry. Sapat na ang paghingi ng tawad. Minsan ay nangyari ito sa akin. Nagasgasan ko ang kotse ng isang kakilala at ako ay nagtawag ng tao na linisin muli ito at ayusin ang kotse na aking nagasgas. At napakasaya ng aking kakilala dahil ginawa ko ang bagay na iyon. Sa puntong iyon, maaaring gugustuhin niyang ipahiram muli sa akin ang kanyang kotse o kaya maaari ding hindi. Ngunit ang mahalaga ay na ipaayos ko ito. O kaya isa pang halimbawa, ako ay gumastos ng 100,000 pang dolyar bilang kabayaran sa pinsala, pagkatapos ay magdadagdag ng 5 pang bahagi. Maaring sa puntong iyon ay gugustuhin na ng aking kaibigan na ipahiram muli sa akin ang kanyang kotse. Ibig sabihin na ibalik po ang dating ugnayan. Hindi lamang po dapat tayo humihingi ng tawad sa atin pong mga salita, dapat din po tayo marunong magbayad pinsala. Kaya ayon sa salita ng Diyos, dapat po nating ibigay ang 5 bahagi. Sa mga sumusunod na bahagi o kaya bersikulo ay madami po pong mga halimbawa na nabanggit.
Sa lumang tipan ay mayroon pong analohiya. Kung ako ay nagnakaw ng tupa at ito ay nalaman ng iba, ang pagnanakaw ay intensyonal na uri ng kasalanan. At bilang kabayaran, dapat ko pong doblehin ang ibabalik. Ito ay higit sa ikalimang bahagi. Ibig sabihin, dapat na doblehin, dobleng porsyento ang ibibigay. Ngunit kung ikaw naman ay nagnakaw ng tupa, kinain ito at nalaman ng iba, dito ay dapat na ibalik ay 4 na natupa. Ito ay higit pa sa 100% o 200%. Nagnakaw ng tupa, niluto, kinain, at nalaman ng iba, ang dapat na ibalik ay 5. Ibig sabihin, sa higit na pagkakasala ay tumataas din po ang halaga bilang bayad pinsala na dapat po nating ibalik. Kung ibibigay lamang po natin ang ikalimang bahagi bilang bayad pinsala, maaring ang taong nagnakaw ng tupa ay paulit-ulit po itong gagawin. Ngunit kung ikaw ay kailangan magbalik ng higit sa 200%, maaring matututo ka na at hindi gagawin pang muli ang ganitong pagkakasala. Dito ang nais ng Panginoon ay magkaroon po tayo ng buo at maayos na ugnayan sa mga taong ginawa natin ng kasalanan. Ang focus ay higit pa sa paghingi ng tawad. Dapat po tayong magbigay ng dapat po tayong matutong magbalik ng bayad pinsala. Halimbawa, kung ang isang asawa ay nagngalunya, nagkaroon ng kalaguyo, at nalaman ito ng asawa, maaaring ang asawang lalaki ay humingi ng tawad, ilang beses na humingi ng tawad. Maaaring sa unang taon ay humingi na ng tawad ng paulit-ulit ng higit pa sa 1,000 pagkakataon. Ngunit maaaring sa ikalawang bahagi ng taon, ang asawang babae ay hindi muling masaya. At asawang lalaki ay magagalit naman dahil 1,000 beses nang humingi ng tawad. Ano inaasahan po natin sa ganitong sitwasyon? Ganito, maaaring may konsepto po tayo na ilang beses na tayong humingi ng tawad paulit-ulit. Di ba dapat napatawarin mo na ako? Ngunit ito po ay maling focus. Tayo po ay humihingi ng tawad. At ang nais natin ay maibalik ang dating ugnayan na mayroon po tayo. Ang dapat po nating makita, kung nasira po natin ang isang uri ng ugnayan, ano ang dapat nating gawin upang maiayos itong muli.
Unang bahagi, pinakita po dito ang iba't ibang mga handog para sa Panginoon. Sa paglapit sa Panginoon ay mayroong 5 paraan upang ibigay ang handog sa Panginoon. 5 paraan upang lumapit ang ugnayan sa Diyos. Ngunit verse 8 hanggang sa matapos ay tungkol naman po sa mga pari at kung paano po nila pangahawakan ang mga handog. Dito ipinapakita na ang punong pari ay dapat na maging marunong sa pangangalaga ng mga handog. Verse 10, magsusuot ng damit na lino at salawal na lino ang pari at aalisin niya ang abo ng sinunog na handog at ilalagay sa tabi ng altar. Verse 11, pagkatapos magpapalit siya ng kasuotan at dadalhin niya ang abo sa isang malinis na lugar sa labas ng kampo. Dito sinasabi ng mga handog na sinunog ng buo ay banal pa rin, maging ang mga abo na nagmula po rito ay banal din. Dapat na madala ang mga abo sa isang malinis na lugar sa kampo. Ang malinis na lugar na ito ay iba pa po sa lugar na pinaglalagyan ng mga handog pangkasalanan. Sinabi po dito na ang pari ay dapat na magsuot ng damit lino at salawal na lino. Pinapakita lamang po nito na dapat silang maging matikas, maging marunong sa pagharap o kaya ay pag-aayos ng mga sinunog na handog at maging ng ambot nito. Pinapakita po nito na kung tayo po ay maghahantig sa Panginoon, wag po dapat tayong mawalan ng sigasig at pag-ibig, lalo na sa paglilingkod. Sunod ay sa verse 14 hanggang 23 ay tungkol po sa mga handog na pagkaing butil. Ang pagkaing butil mula po sa mga kapatiran at pagkaing butil na mula naman po sa mga pari. Verse 14 hanggang 18 ay tungkol po sa handog ng mula sa karaniwang kapatiran. Ang mga handog po na iyon ay tungkol sa arena. At pagdating po sa mga pari, maaari po silang magkaroon ng sandakot para po sa kanilang sarili. Dahil ang mga pari ay tumulong sa paghahandog ng mga pagkaing butil na ito.
Masasabi po natin na itong paraan ng Diyos upang sustentuhan ang pangangailangan ng mga pari. Kaya ang mga handog na pagkaing butil na ito ay mga handog na nakakatulong din sa mga Levita. At sa verse 19 hanggang 23 naman ay tungkol po sa mga pagkaing butil na ihahandog mismo ng mga pari. Verse 20, ito ang handog na dadalhin sa akin ni na Aaron at ng mga paring mula sa kanyang angkan sa araw ng pagtatalaga sa kanila. Ang mga handog na ito ay pinresenta ng mga pari. Verse 22, ang paring mula sa angkan ni Aaron ang maghahandog nito sa akin. Ito'y batas na dapat sundin magpakailanman. Ang handog ay susunugin para sa akin. Ang lahat ng pagkaing butil na handog ng pari ay lubusang susunugin at hindi maaaring kainin. Verse 24 hanggang 30 ay tungkol po sa tuntuning handog para sa kapatawaran ng kasalanan. Mayroon pong dalawang uri, dalawang bahagi. Una ay verse 24 hanggang 29. Tungkol po sa pangangalaga ng mga pari pagdating sa handog pangkasalanan ng mga tao. Sila ay nagmiministeryo sa mga tao kung kaya naman binibigyan sila ng Panginoon ng pagkakataon na magkaroon ng bahagi sa kanilang handog. Ngunit isa pa pong uri ay nasa verse 30. Hindi maaaring kainin handog para sa kasalanan kung ang dugo nito ay dinala sa toldang tipanan upang do ay gawing pantubos sa kasalanan. Ito ay dapat sunugin na lamang. Bakit ang handog pangkasalanan na ito ay dadalhin sa toldang tipanan? Ibig sabihin, ang ang pari ang siyang nagkasala. Kaya kailangan po ang dugo upang iwisik sa altar, sa insenso ng 7 beses. Dahil nangangahulugan po ito na ang pari ang siyang nagkasala sa Panginoon at kailangan ganito ang paraan ng paghahandog. At walang sino man ang maaaring kumain ng handog na ito. Kaya po mula verse 8 hanggang matapos, ang Diyos ay naritong ibinibigay ang kanyang tuntunin kung anong dapat gawin ng mga pari pagdating sa mga handog ng tao at maging sa handog nila bilang pari. Ang mga handog pangbutil o maging pangkasalanan na mula po sa mga pangkaraniwang tao ay maaari pong magkaroon ng bahagi ang mga pari. Ngunit ang mga handog na mismong inahandog ng mga pari ay dapat na masunog ng buo sa presensya ng Diyos at walang sino man ang maaaring kumain nito o kaya ay magkaroon ng bahagi nito. Dito makikita po natin na ang Diyos
ay napakadetalyado at partikular pagdating sa paraan ng paghahandog at paglapit sa Kanya. Ang paglapit sa Panginoon ay ayon sa dahilan ng paglapit sa Kanya. Pareho po sa atin ngayon bilang mga tao sa kasalukuyang panahon. Kulang po tayo sa tamang konsepto. Halimbawa, nais po nating ipakita ang ating debosyon o kaya pagpapakita ng ating katapatan sa boss. Ngunit maaring para sa iba, para po tayong naninipsip. Ngunit maaaring dito mapapatanong po tayo, maaari pa rin po ba tayong magbigay ng regalo sa ating mga boss? Ito ay para bang paninipsip? Ngunit kung nais po nating magkaroon ng maayos na ugnayan, pinapakita po sa atin ng Diyos na maaring ang paraan po natin ng paglapit sa Diyos o kaya pakikipag-ugnayan maging sa tao ay iba. Sa mga tradisyonal na inchik na pamilya, maaaring magbigay sila ng mga regalo bilang pambayad kasalanan, ngunit hindi po sila humihingi ng tawad. At ito ay nagdadala lamang ng higit pang pinsala sa ugnayan. Ngayon, sa pag-aaral po natin ng paraan ng paghahandog sa Panginoon at maging sa tao pagdating sa ating mga kasalanan, pinapakita lamang po ng Diyos ang tamang paraan ng paghingi ng tawad at pagbayad kasalanan. Naalala ko minsan ang aking anak ay gusto niyang magbigay ng regalo sa kanyang best friend. At gusto niyang bumili ng regalo na ang halaga ay nasa $2,000. Sa pagkakataong iyon ay hindi ako maka-oo, hindi rin maka-hindi. Dahil kung magreregalo man siya sa kanyang kapatid, dapat na mas mataas ang halaga na kanyang ibibigay sa kapatid kumpara sa kanyang kaibigan. At dito ay napaisip din ang aking anak.
Dito, ipinapakita lamang po, lalo na ayon sa kabanatang binasa po natin na ang handog o kaya pagbayad pinsala na atin pong inibigay ay dapat po ayon sa responsibilidad, ayon sa pagkakakilanlan na mayroon tayo. Ayon din sa antas ng kasalanan na nagawa natin. Magkaroon po tayo ng dapat at sapat na bayad pinsala. Ang pinaka-focus ay ang ugnayan. Halimbawa tayo po ay nagkasala sa isang tao, hindi lamang po dapat tayo humingi ng tawad o kaya nagsasorry ayon lamang sa ating labi. Dapat pong higit pa dito, dapat marunong tayong magbayad pinsala, magbigay marahil ng handog at ipakita ang ating bukal sa loob o kaya bukal sa kaloobang paghingi ng tawad upang maisaayos ang ugnayan. Purihin ang Diyos sa kanyang buhay na salita.